bago ko lubos sa magpatuloy, next ko tawagin yung mga bata para i-handle nyo yung kanilang naawit kanina. Mga bata, please come forward. Until this day, no man can tell us just where
Nais ko muli kayaan ng bawat isa na tayong lahat ay tumayo. At merong isang prayer request dito, though it is not a prayer night, prayer meeting, ay hinihingi ang prayer request kay Sister Rose Ann, asawa ni Aldrin. Dahil nasa ospital yung kanyang kapatid ngayon para sa operasyon dahil siya po ay na-aksidente sa motor. So, let us include him in our prayer. At ng Panginoon ang siyang umantabay at gumawa ng isang pagpapagaling sa isang request na panalangin na ito para sa kanyang kapatid kay Sister Rose Ann. Let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang patapos, siguro hanggang 58 yun. Ito yung nabasa ko nakaraan at gusto kong ulitin dito dahil second part ng ating series, A Secret Catching Away. Sabi ng Buddha na kasulatan, sabi niya, "Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Hallelujah. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Amen. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, Yes. and the strength of sin is the law. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, Hallelujah. always abounding in the work of the Lord. Yes. For as much as you know that your labor is not in vain Hallelujah. in the Lord. Father God, once again, narito ang mga pagpapala at punong-puno ng inspirasyon. Yes. Ang mga salita, Lord, na patuloy mong inilalatag sa amin. O God, salamat po dahil patuloy, Lord, umiiral ang kaunawaan, ang paghahayag, ang pagpapala sa pamagitan ng mga salita mong ito, Diyos. Na sa tuwin na kapag ito ay napag-uusapan, nabubuksan, na ipapangaral, na ituturo sa bawat isa sa amin. It is a great blessing for us, Lord, to our spiritual body, O God. For a man shall not live by bread alone, O God, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Once again, Lord, bless your people once again. Amen. Hallelujah. We commit our service to you, Lord. Yes. Our last part of our series, A Secret Catching Away. We need you, Lord, your guidance, your protection, your anointing, Lord, your vindication, Lord, to each every one of us. For without you, Father, we can do nothing. Yes. Bless our hearts, bless our ears, Lord, to see and understand, Lord, thy word. And the message that was revealed, Lord, in our day, O God. Put us, Lord, into your presence right now, Father. Forgive us, Lord, to all our weaknesses, all our shortcomings, all the things that we have done, which is not right to your sight, O God. Forgive us, Father. We include also, Lord, Sister Rose and brother, O God, is now in the hospital, O God, under operation po siya ngayon, Panginoon. Hinihingi po namin, O God, ang iyong paghipo, Yes, amen. ang iyong pagkilos, O Diyos. Hallelujah. Yamang narito, Panginoon, ang isang request para sa kanyang kapatid. Lord, we commit them to you. Nahipuin mo ang kanilang mga puso. At lalo tigit, Panginoon, ay makapaglingkod sila sa iyo, Panginoon, ng taos sa puso, Panginoon. Yan din naman po ang aming panalangin para sa kanila, Lord God. Pagpalain mo sila sa spiritual at bendisyonan mo sila at pagalingin mo sila sa kanilang kahilingan ng kagalingan.
Ang lahat po ng ito ay aming dalangin. Sa iyo ang kapurihan at taus-pusong pasasalamat sa ngalan ng Panginoon Kristo. Amen. You may all be seated. Have a blessed morning sa bawat isa at nais kong batiin kayo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo Amen. na siyang patuloy na gumagawa at kumikilos sa bawat buhay natin. Yes. At habang tayo ay nag-aantay sa ating pag-uwi, sa ating tunay na tahanan, sa ating uuwian, ay ang Diyos ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa bawat isa sa atin. Right? At habang tayo ay narito pa sa napakagulong mundo ito, at ipinapakita at ibinibigay ng Diyos ang kanyang pagantabay at pag-iingat sa bawat isa. Gaya na kanyang ipinangako na hindi niya tayo iiwanan. Thank you, Lord. Sa kabila ng naguluhan ng mundo ito. Yes. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na may mga anumang mga nangyayari na siya nagaganap sa ating kapaligiran. Sa pangyayari na narito ngayon sa ating mga environment. Right? But God has always been there for you. Amen. Para ingatan at patnubayan ng bawat isa sa atin. So salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pag-iingat sa bawat matatapat na mga mananampalataya. At bago ko magpatuloy, nais kong batiin muli ang kambal na narito ng happy 59th year birthday na ibinigyan ng Panginoon sa inyo. Purihin ang ating Panginoon Diyos sa bawat paggabay, sa bawat isa sa inyo. Matagal na panahon, biro mo, pinagbuno ninyo ang 59 na taon. Pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin kayong naglilingkod sa Diyos. That is a great blessing. Na masumpungan natin ang ating buhay. Kahit sa kahuli-hulihan ng ating buhay, kahuli-hulihan ng ating hininga, ay napakainam at napakasarap na ang buhay natin ay inilaan natin para sa Kanya. Pinagkakaloob, naglilingkod tayo ng taos sa puso ng bawat isa sa atin. Despite of many trials, Yes. despite of many problems, persecutions sa bawat buhay natin. Pero pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Amen. He's always there. He's always been there for you na isinasakatuparan ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Pag patuloy din natin pag-press, supposed to be meron tayong dalawang kapatiran ngayon na para sa Ellis Mountain Province na atin sana ngayon. At nakaschedule sila atin ngayon. It's sad to say na si Brother Romy sana at ang siyang susundo sa kanila sa Pugis na Trinidad. Doon sila nagtatrabaho. Dalawang sister yun na under kaya Pastora Kilangan. So, nga lang, nung tumawag sa akin si Brother Romeo na hindi sila makaka-attend. So, I'm a little bit sad. Sabi ko, kung bakit nagkasabay-sabay ganito, gumagawa ang kaaway ng hindrances. Pero sa mga binhi ng ating Panginoon, dumaan man tayo sa ganitong mga bagay, hindi pa niya kayang alipinin, ikulong ang bawat mga mananampalataya. Darating ang perfect moment at perfect time for the bride. Yes. Right? Kanyang isisigaw, kanyang itataas, kanyang ipagbubunyi ang tunay na kalayaan. Amen. That is a perfect freedom for the believers. Kapag perfect freedom tayo, malayang-malaya tayo. Walang anumang aalipin sa atin. Walang anumang hadlang para tayo ay kulungin. Problema man, hindi tayo kayang kulungin yan. Hindi kayang gawin ang mga bagay na to if we are a perfect believers to the Word. Malayang-malaya ang bawat isa sa atin. Ang tunay naman na nanampalataya kahit may mga problema, hindi nadadamay ang ating paglilingkod sa Diyos. Right? Kasi sa ating panahon ngayon, konting problema lang ang nangyayari, nadadamay ang paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi katakataka kung hindi tayo nakaka-get over
Right? Sa konting pagsubok lang at problema, hindi tayo makapagtagumpay. Samantalang we claim that we are a perfect believer. If we are a perfect believer, naroon yung pagsunod natin. Yun ang pag-usapan natin nakarang Biyernes, naroon yung dedication ng ating puso sa ating Panginoon. Kapag nalaman natin ang perfect will ng ating Panginoon, susundin natin yan. Dahil susunod tayo sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon is obedience first. Amen. Bago yung sakripisyo. Right? Kinakailangang sumunod muna tayo sa salita ng ating Panginoon. So, let us pray to the Lord na ang Panginoon na siya patuloy na gumabay at gumawa sa bawat isa sa atin. Lord willing, sabi nila, this coming Sunday ay makaka-attend sila. Amen. So let us pray to the Lord na ang Panginoon na siyang mag-ingat anuman kung may makaramdaman man sa family ni Brother Robin Sir Shang. Pag-pray natin sila kung ano yung karamdaman ng Panginoon na siyang maghipo at magpagaling. Sumagang ito, huling bahagi po ng ating paksa, A Secret Catching Away. Part 2 po tayo. At dito po tatapusin lahat. Ang ganda ng inawit ng mga bata. And new things are being declared. Yes. Right? Amen. Ito yung may papakita dapat sa huling kapanahonan ito. Right? Ito yung dapat maihayag sa bawat buhay natin. Kapag ibinigay sa atin ang isang mga bagong bagay na nahahayag, na naipapakita, right? Ultimo sa buhay natin, merong mga bagong nakikita. Merong mga bagong napapatunayan. Meron tayong bagong lakad. Meron tayong bagong araw. We have a new day. Kapag meron tayong isang bagong araw na ating ikinabubuhay sa ating Panginoon, we have also a new life. Hallelujah. At kapag tayo ay may buhay na ating ipinapakita sa ating Panginoon, bagong buhay sa pamamagitan ng pagsunod ng ating, sa salita ng ating Panginoon, we have also a new walk. Amen. Yes. Do you believe that yung mga lahat ng mga bagay na yan sa ating panahon, before the secret catching away, will be declared? Hallelujah. Amen. Amen. Ito ay mahahayag lahat ng mga bagay na ito. Ultimo, ang isang believer kinakailangan maihayag. Ang mananampalataya, kinakailangan tayong makilala. At kinakailangan din natin may pakita at napapatunayan ang pananampalataya natin sa salita ng ating Panginoon at sa mensaheng daladala natin sa ating panahon ngayon ay bitbit natin ang mga salitang ito. Daladala natin ang pananampalataya natin saan man tayo maparoon. Right? Kahit tayo mapalayo sa mga gawain, mapalayo tayo sa ating mga trabaho, mapalayo tayo sa ating mga pamilya, huwag nawa sanang lumayo ang pananampalataya sa bawat isa sa atin dahil dadalhin natin ang pananampalataya. Why? Dahil ito yung mga bago ngayon na nipapakita, na ihahayag sa bawat isa sa atin. As we are waiting for the coming secret catching away. Right? Amen. Dadalhin natin ang lahat ng mga bagay na ito. Yes. Saan ka man pumaroon, you're always ready. Amen. Why we're always ready? Because we heard the midnight cry. Amen. And the midnight cry is the rapturing of faith, of the faith. Rapturing faith. Na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Saan ka man maparoon, mapalayo ka man, mapaibang bansa ka man, right? It is because you have a rapturing faith. Anytime, any moment, any day. You are always ready for the secret catching away. Amen. Hallelujah! Dahil binigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang mensahe na kinakailangan nating marinig. Amen. Right? If you are predestinated believers, you are involved. You are included to the shout. Amen. Bahagi tayo dyan. Amen. Hindi tayo dapat napapalayo. At hindi tayo lumalayo. You're always involved to the Word.
You're always involved to the message of the hour. You're always involved upang tayo maganda sa ating sarili. Right? Hindi tayo initsipwera. Amen. Right? Kaya nga ang mensahe na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin upang makita mo ang mga bagay na ating ikinabubuhay. Upang makita mo ang lahat ng mga bagay na bago sa bawat buhay natin. Na siyang nahahayag, na ipapakita at napapatunayan. Dapat mayroong napapatunayan sa bawat buhay natin. Ang mahirap, ang tagal na natin naglilingkod, ang tagal na natin nananampalataya, pero wala pa tayong napapatunayan. Mistulang baog sa spiritual. Right? Let His word shine. Hallelujah. And arise in our life. Amen. Kinakailangan itong magliwanag. Lumago sa bawat buhay natin. As we are waiting for the coming rapture, which is the secret catching away. Hallelujah. At hindi tayo inosente para sa mensahe ng ating Panginoon. If we are predestinated bride, a predestinated believer, for the rapture of the church refers to the time when the trumpet shall sound. And our Lord Jesus Christ will descend from heaven with a shout. Bakit ko sabi with a shout? Dahil ito yung mga bagay na ipapahayag at ipapakita at ibibigay ng ating Panginoon. As we have read last Sunday, no sa ating first text, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. Why? For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Amen. Ang mensahe. Paano natin malalaman ang ating posisyon? Paano natin malalaman ang ating kalalagayan? Paano natin malalaman na mayroong darating na pag-agaw sa bawat isa sa atin without a shout? So the reason why God sent His shout, which is the message of the hour, na Kanyang ibinigay sa huling kapanahunan ito. Dahil sa huling kapanahunan ito, may tatawaging huling binhi. Yes. Huling mananampalataya saan? Sa huling kapanahunan ng iglesia. Amen. Right? At dito sa huling panahon ito, bilang mga mananampalataya na nabubuhay, na naglilingkod, meron na sa ating naunang pumanaw na. At ito yung mga tinatawag na mga the dead in Christ. Yes. Mga nangamatay kay Kristo. Magmula pa sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia. At maging sa Laodicea, meron na rin nangamatay kay Kristo. Right? Ang sinabi naman ng kasulatan, pagdating ng pag-agaw, which is the catching away, at kapag dumating sa atin ang mensahe ito, at ang tinig ng ating Panginoon isang tatawag sa bawat isa sa atin, which is the voice of resurrection, na tatawag sa lahat ng mga nangamatay kay Kristo, magmula sa pasimula sa Efeso hanggang sa huling kapanahon ng Laodicea, mga nangamatay kay Kristo ay babangunin maguli. Yes. At sinabi naman nila kasulatan, then we which are alive shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Yes. Oh, glory to God. Amen. Yan ang isang napaka-importanting bagay. The reason why dito kay binabalik ng Diyos from pure word to pure word. Amen. Sa dalisay na salita, hanggang sa dalisay na salita, narito tayo ngayon. Amen. Kita ba ninyo ang mga bagay na kung saan ang espiritu ng Nicolaitans mula sa Efeso hanggang sa panahon natin Laodicea ito ay gumagapang. Yes. Right? Para hatakin, hilain ang huling mga mananampalataya, ang mga huling binhi sa huling kapanahunan ito. See? Pero meron ng naunang pumanaw sa atin. Sila yung mga tinatawag natin mga una ng sumampalataya kay Kristo. Amen. And we call them yung mga nangamatay kay Kristo. Right? At tayo mga nangabubuhay sa huling kapanahunan ito. Salamat dahil meron isang genuine word. Hallelujah. Yes. A genuine message Yes. for the genuine believers. Amen. Hindi magmamasterly fit. Right? Ang genuine word if you are not a genuine believer. Right? Amen. You ought to be a genuine believer before you receive the genuine word, the genuine message na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin.
At doon natin magagawa yung Satan masterly fit work in the Word. Hallelujah. Tahasan tayong makakasunod. Tahasan tayong magiging lapat. Dahil ang salita para sa mga mananampalataya ay lapat na lapat ito. Yes, Lord. Right? Hallelujah. Lapat na lapat dahil ito ay sukat na sukat. Hallelujah. Dahil sa paunang kalaman at sa pagtatalaga ng ating Panginoon, isa tayo sa mga itinalaga ng ating Panginoon before the foundation of the world. Yes. Doon sa kaisipan ng ating Panginoon, doon sa layunin ng ating Panginoon, at doon sa kanyang salita. At pagdating natin ngayon sa panahon natin, umiiksay na mga mananampalataya ngayon, sila ay sukat na sukat, lapat na lapat sa salita at sa mensahe ng Diyos na kanyang ibinigay sa huling kapanahonan ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat dahil may mensahe. Amen. Dahil walang mensahe, hindi mo alam at wala kang direction. Hindi mo alam ang iyong patutunguhan. Right? Hindi mo alam ang iyong posisyon. Right? Kahit na nandyan ang Word, kahit na nandyan ang Holy Scripture, kung walang tamang interpretasyon sa bawat buhay natin, wala rin kabuluhan. Wala rin kwenta. So kinakailangan kasihan ito ng buhay. Kinakailangan kasihan ito ng Santong Espiritu. At kapag kinasihan ng Diyos ang kanyang salita ng Santong Espiritu at buhay, kakasihan niya rin ng Santong Espiritu ang kanyang mga mananampalataya. Dahil pinangako ng ating Panginoon, isang araw, hindi natin alam, mapangayon, mapamamayang gabi, mapabukas, may darating na pag-agaw. And this is a secret things, which is we call the secret catching away, ay darating para sa iyo. Maraming mag-claim ng mga believer. Pero that time, maraming mag-claim ng mga believer na nag-relax. At magre-relax. Maraming hindi masusumpungang sincero sa pananampalataya. The reason why we call it a secret catching away. God will surprise to those who claim a believer. But I believe with all of our hearts, God will come to His genuine believers. Right? Dito sila nakalapat. At alam nila ang kanilang pinaghandaan. Alam nila ang kanilang nilalakaran. Alam nila na mayroon silang mga rapturing faith. Any moment, anytime, they're not afraid. Right? Hindi sila natatakot sa mga nakaraang buhay nila. Yan ang awit na kanilang tatlong magkakapatid. Right? Walang takot. At hindi sila guilty sa mga nakaraan. Bakit tayo magiging guilty sa mga nakaraan? Samantala ngayon ay malayang-malaya na tayo. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Walang dahilan para tayo kulungin. At para tayo alatinin ng kasalanan. At ngayon ay malaya na tayo sa kasalanan. At malayang-malaya din tayong kukunin ng ating Panginoon. Dahil ikaw ang nasumpungan ng tamang kalayaan. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah! For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Amen. Glory. Kahit na nauna sa atin, at nauna ng pumanaw, ang ating mga mahal sa buhay, kung sila nangamatay dahil kay Kristo, bubuhayin silang mabuli ng ating Panginoon. Amen. Glory. Amen. Yes. Hallelujah. Kung may naganap na unang bunga ng kanyang resurrection, that is what written in the book of Matthew chapter 27. Right? May kaganapan ang unang bunga ng kanyang pagkabuhay maguli. Right? Magmula sa mga Old Testament believers, Old Testament saints. Kung ang Diyos kinuha sila, inalis sila, isinama sila pagtas ng ating Panginoon. Ganon din niya gagawin sa mga lahat ng nangamatay kay Kristo. Right? Magmula sa kanyang pagtaas, may pangako ang ating Panginoon. Amen. Right? Muli siyang babalik Amen. Thank you, Lord. at maghahanda. Right? Yes.
ng ating mga titirhan. Naghanda siya ng ating pananahanan. Hallelujah. Siya ay hindi naghanda ng mga tahanang na inaakala natin, na nakikita natin dito sa ating kapaligiran. It is not a literal mansion. It is not a literal houses. Right? But the Lord prepared a body for you. A house. Yes. Thank you, Lord. Sabi ng mga kasulatan, if this tabernacle be dissolved, we have one waiting. Yes. We have one body waiting for us. Amen. That is God na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Na pananahanan ng bawat isa. Are you happy for that? Amen. Na ang Diyos ay nangako. Na ang Diyos ay naghanda. Na ang Diyos lahat ng mga bagay na to, He prepared it all in order. Yes. Dahil alam niya ng kanyang inihahandang nobya ay magpapatuloy, maglilingkod, maghahanda, magkakaroon ng rapturing faith in order. Because God's plan and God's program and God's order is always in order. Thank you. Lahat nasa kayusan. There is no confusion. Hallelujah. Right? There is no confusion. Hallelujah! It's all perfect. Amen. At dapat ang mga mananampalataya dito, nakikita nila yung way ng ating Panginoon. Dahil sinabi ng ating Panginoon, my ways is not your ways. Yes. My thought is not your thought. Amen. Even your will is not my will. Pero ngayon, since you become a believers to His Word, kaya nga sabi ng inawit ng mga bata kanina, all things are being declared. Right? All things are being declared. Kaya nga, nung tayo ay sumampalataya na sa kanyang salita, tayo ay nag-iisip, tayo ay lumalakad ayon sa mandato ng ating kaisipan, ayon sa mandato ng ating pakiramdam, ayon sa mandato ng ating kalooban. Pero, noong lahat ay naging bago, ngayon ay na-declare na sa bawat isa sa atin, hindi na tayo lumalakad sa mandato ng kaisipan, hindi na tayo lumalakad sa mandato ng ating sariling kalooban, kundi tayo ay minamanduhan na ng kaisipan ni Kristo dahil ang kaisipan ni Kristo ay narito ngayon sa mga mananampalataya. The reason why we need to have the mind of Christ. Woo! Praise you. Are you happy for that? Thank you. Hallelujah! Praise you. Glory to God! Kaya nga pag meron na tayong kaisipan na mula kay Kristo, lalakad ka ayon sa kalooban ni Kristo. Amen. Mabubuhay tayo ayon sa mandato ni Kristo. At kapag tayo ay lumalakad ayon sa mandato ni Kristo, sa kalooban ni Kristo, all things are now being declared. I am blessed. Ang pinakikinggan ko ang mga awit na ito. Pagpatuloy yung mga bata, you're so blessed. Kayo ay talagang lubusang isang pagpapala. Yes. Amen. Gamitin ninyo lahat ng mga bagay na ito. Right? Habang kayo lumalaki, at least, nagagamit ninyo ito. Meron kayong patnubay at gabay sa bawat buhay ninyo. Kung meron mga ups and downs, may mga pagsubok man, huwag kayong titingin sa mga bagay na yun. Tignan ninyo ang salita. Just always looking unto Jesus. Amen. Why? Because He is the author and the finisher of our faith. Amen. Kaya tayo mga magulang, kung may mga ups and downs pa, may mga balima ng mga anak at mga apo natin, huwag tayo madi-discourage. Continue to pray for them. Right? Dahil ang pag-blame at pag-discourage, hindi makakatulong yun. Ipagpatuloy natin ipanalangin ang bawat isa. Wala sino mang may karapatan ng bawat isa sa atin na mag-convert ng bawat isa. It is only God. It is only the Holy Spirit na siyang gagawa ng conversion. Not anyone. Not any man. It is God alone. Right? Na magbibigay ng conversion. At kapag ang tao magsabi, mag-claim, convert ko yan. Hindi tama. Walang karapatan ng tao mag-convert ng isang kapwa niya tao. It's only God can give you a conversion o yung pagbabago. Right? So salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang patnubay sa bawat isa at tayo magpasalamat dahil hanggang ngayon merong pangangaral na isinasaysay hanggang
sa ating panahong ito. Amen. Dahil kung walang pagsasaysay na ito, right, patungkol sa mga hiwaga ng ating Panginoon, hindi ka makakasunod dito. Dahil marami ng tao na hindi na nakasumpong ng mga hiwagang ito na nahayag. Pero sa iyo, sa akin, inihayag sa atin ang kapahayagan. Hindi bagat magiging ba ng kasulatan man na nagsabi, ultimong mga anghel ay nagnanasang makita. Right? Ang kapahayagan ito na inihayag ng ating Panginoon, pero hindi ipinakita, inihayag ng Diyos sa kanila. But let us be glad and rejoice. It is because all this mystery was revealed to every believer, to the very bride of Christ, sa panahon ito na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Why? Because for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the with trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, we comfort one another. Hindi niya sinabi, wherefore, magsiraan kayo sa isa't isa. Magbangayan kayo sa isa't isa. Magtalunan kayo sa bawat isa. God calls you to win a soul. Not God calls you to win an argument. Marami sa ating panahon ngayon, pag magagaling na sa mensahe, gusto nila puro manalo sa argumento. Manalo sa debate. Manalo sa pagkikipagtalo. Kaya makikita mo kapag natatalo sila, pati sa Facebook, makikita mo kanilang attitude. Nakikita mo kanilang mga character. But the bride is always silent and simple. Pero ang tunay na salita na kanilang sinampalatayanan, na kanilang kinain at ibinabubuhay, ay simpleng nahahayag. Because if God revealed in simplicity, the bride also will be revealed in simplicity. Hindi ka mahahayag sa pamagitan ng katalinuhan mo. Hindi ka mahahayag sa kagalingan mo. Right? Hindi ka mahahayag dahil ikaw ay mayroong degree. Hindi ka mahayag dahil ikaw may pinag-aralan. Hindi ka mahayag dahil gusto mo maging popular. Hindi ka mahayag dahil gusto mong makilala. Ihayag ka mismo ng salita in a simple way. But to tell you now, yes, it's a simple way, but it's amazing. Right? Because God is working in a simple, amazing. Kaya tinatawag natin ngayon, simple amazing, may tawag yung isang company malaki, may tawag dyan eh. Simply amazing. Right? Simply amazing. Kaya ang nobya, hindi nagmamagaling. Hindi nagpapasikat. Hindi nagmamarunong. Hindi nang aapak ang nobya. Kapag ang nobya, ang lahat ng mga tinawag ng mga manggagawa dito, kahit na meron tayong kaalaman, at hindi katulad ng iba, may kanya-kanya tayo sukat eh. Hindi naman ibig sabihin, kung hindi abot ang kaunawaan mo, ay liliitin mo na siya. At sasabihin, oh, hindi yan ang tamang pamumuhay, hindi. Antayin mo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kapanahunan na ibinigay ang ating Panginoon. Ibinigay ang sukat upang maabot natin ang lahat ng mga bagay na ito. Huwag tayong magmamaliit ng tao. Hindi ko mo marami kang kalaman, marami kang karunungan. Ang tingin mo sa iba at sa mga ibang churches ay para baga hindi na mga mananampalataya, hindi na sila mga believer. Let us wait for their time. But we need to tell the truth. We need to preach. Kaya ang sinabi niya, narito, isinasaysay ko sa inyo. Kapag sinabing isinasaysay, inihayag, ipinapakita. Sa anong pamamaraan? Sa pamagitan ng ating buhay, sa pamagitan ng pangangaral, sa pamagitan ng mga pagtuturo, na isasaysay sa atin ang mensahe sa kapanahunan ito. Right? Maraming ang mga believers ngayon eh, nagkiklaim. Akala natin, talagang established na, talagang malayo na ang napuntahan. Yun lamang, tradisyon ng Christmas, hindi sila makaalis.
Hindi sila makapag-come out. Dahil sabi nila, si prophet, sinabi niya Christmas. Pero gusto ko sabihin sa bawat isa, even the prophet says, instead of Christmas, right? Ano sinabi ng mensahe sa bawat isa sa atin? Instead of Christmas, kinakailangan batiin mo yung mga kapwa, mga mananampalataya. Right? Kapag sinabi mong Christmas, kasi hindi nagmula ito sa mensahe. Nagmula ito sa doktrina at aral ng Mother of Harlots. Yes. Right? Nangyari yan. Kaya nga merong Christmas na nangyayari dahil itinaon nila yung December 25 and that is wrong. Yes. Ang Biblia wala tayong nakita kung anong petsa. Kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon, di natin alam ang buwan. Right? Hallelujah. So, sa mga bagay na to, mga simpleng bagay lamang, huwag nating gagamitin na para bagang malaking issue. What we need to do now is just pray for one another. Amen. Magagdalanginan tayo. Yes. Magagtulungan tayo. Kaya nga sinabi ng scripture, wherefore, comfort one another. Magag-aliwan ang bawat isa sa inyo. Amen. Kaya napakaganda, napakainam na ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Glory to God. Sa bawat isa sa atin na kanyang ipinagkaloob ang mensahe ito, which is the shout, nakapaloob doon sa shout ang lahat ng paghahanda, lahat ng paghahayag, even the revealing of the word, nakapaloob doon sa shout, doon sa mensahe. So yung lahat na nakapaloob na ito, hindi pwedeng hindi darating sa iyo bilang isang nobya. Amen. Now is being declared. Yes. Hallelujah. Amen. Ngayon ay naipakita na nahahayag na sa bawat isa sa atin. Kaya nga kapag nakikita na ito, kinakailangan ang kalwalhatian ng Diyos, ang kanyang salita, ang nakikita, ang naidideklara sa bawat buhay natin. Amen. Nalalahati ang ating Panginoon. Nakikita ang Panginoon sa bawat buhay natin. Every step of our life. Every step of our ways. Hayaan natin ang salita, ang kalwalhatian ng Diyos, ang nahahayag sa bawat buhay natin. Oh, glory. Glory to God. Kaya nga, ang lahat ng mga bagay na ito ay kanyang ipinagkaloob. At gusto kong ulitin muli ang aking binasa kanina hanggang sa 54 ng 1 Corinthians 15:51-54. Sabi niya, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Yes. Amen. Kaya dito nakapaloob yung mensahe ng awit ng mga bata kanina. All things are new being declared. All things new are being declared. Yes. Amen. Hallelujah. But we shall all be changed. Glory to God. Hallelujah. Kaya bago darating, yung in a moment, in the twinkling of an eye, bago pa man, mabago yung katawan natin from corruptible to incorruptible, kailangan meron ng paunang pagbabago. Yes. Right? Na naidideklara, na naipapakita sa bawat isa sa atin. Before the body change, kinakailangan may nagbabago sa pamagitan ng ating mga nature, sa ating mga character, sa ating mga attitude. Right? At kapag dumating ang mga bagong ito na siya nadideklara, sabi ng banal na kasulatan, any man is in Christ Jesus. He is a new creature. Right? Isang bagong nilalang. Amen. At kapag isang bagong nilalang, isang bagong pamumuhay. Amen. At kapag isang bagong pamumuhay, isang bagong lakad. At kapag may bagong lakad ka, meron kang bagong mga pamumuhay sa buhay. May bagong pagbabago na nagbabago sa bawat attitude at character ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Why? Because you are in Christ Jesus. If you are in Christ Jesus, all things becomes new. Yes. Thank you, Lord. Kung gusto natin makuha ang pagbabago mula sa kasiraang katawang ito, from corruptible to incorruptible,
dapat na i-declare muna yung mga pagbabago sa bawat buhay natin. Then kapag dumating ang mga bagay na yun, because you are waiting for the secret catching away, it is because God sent His message to you. There is a midnight cry. And what is the midnight cry? That is a rapturing faith for the bride. A rapturing faith for the believer. At kapag darating ang panahong yun, it is because Christ in you, all things becomes new. Maging ang katawang ito, mula sa kasiraan, ay babaguhin ng Diyos sa walang kasiraan. Amen. At dadalhin ka sa isang walang hanggan. Right? Walang masisira, walang kasiraan. Lahat, pagdating natin doon, perfect. Hallelujah! Kaya dito pa lamang sa lupa, nauunawaan na natin ang mensahe ng perfection. Right? Kaya dito pa lamang sa lupa, nalalaman na natin ang pagsasakdal. Right? Dahil ito nakapaloob sa shout. That is a message. We need to be perfect also. Why? Because our God in heaven is perfect. Kaya yung message na binigay niya sa atin is perfect. Kaya yung perfect message, dadali niya sa mga perfect believers. Amen! Hallelujah. Hindi darating ang perfection sa iyo. Right? Kapag hindi mo tatanggapin ng lubusan at kabuuan ang perfect na mensahe ng ating Panginoon Hallelujah. sa bawat isa sa atin. Kaya nga, pagdating ng secret catching away, sabi niya, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Amen. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up, victory. Amen. Nilamon na ng kamatayan sa pamamagitan ng pananagumpay ng ating Panginoon. Amen. Nilamon na ng isang tamang pananagumpay ang kamatayan ito. At nagkaroon ng isang perfect, right, sacrifice na siyang naihandog sa bawat isa sa atin upang tayo matubos sa pamagitan ng kasalanan. As we all know that, there is the stings of death. What is the stings of sin? Death. Right? Kamatayan. And what is death? Death is a eternal separation from God. Kaya nga, tayo ay kinakailangang makaalis sa lahat ng mga bagay nito. Sa lahat ng kasiraan na hanggang sumira at patuloy na sumisira hanggang ngayon. Right? Pilit na gumagapang ang espiritu ng kasiraan. Why? Because that is the sting of death. But for the believer, we already overcome. Dahil meron ng isang nagtagumpay. Amen. Dahil sinabi ng Panginoon, to him that overcome it will sit with me in my throne. Do you believe that you are already in the presence of the Lord? Hallelujah. And God now is sitting in your heart. At nananatili sa bawat isa sa atin. At sinabi ng banal na kasulatan, now you know that ye are the temple of the living God. Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Ngayon kapag nananahan sa atin ang banal na Espiritu Santo, nasaan ang lugar? Nasaan ang silid? Nasaan ang room ng sin at maging sting? Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, death swallowed up the victory. You are now an overcomers. Thank you, Lord. Since the Lord overcome, you also overcome. Amen. The reason why we declare and new things Yes. are being declared. We are now the new church of the overcomers. Amen.
Amen! Isa kang mananagumpay. Amen. Right? Sa bawat isa. Nasa ng silid, ng tibo. There is no room for the stings of death. Even the sin, there is no room. Why? Because we are already free. Pinalaya na tayo. Malaya na tayo. Malaya na tayo. At kapag tayo lumaya na, huwag na tayong bumalik sa ating kulungan. Right? Yes. Kulungan ng pag-aalipin. See? Dito bilang isang malaya, wala na tayong takot. Hindi ka natakot kay bishop. Hindi ka natakot kay presidente. Hindi ka natakot sa nagmamandato. Then ultimong lakad mo, alam mo, then hindi ka lalakad ng out of order. Because you are walking, living in God's order. Ayon sa patnubay ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Right? Still there. Glory to God. Hallelujah. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up, victory. Oh God. Thank you, Lord, Amen. for the perfect freedom Hallelujah. na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Those who are prepared and are predestinated of God to go in the rapture are the ones that will know the time, the day of this event, for it will be a secret catching away na ibinigay sa iyo. Why? Bakit mo alam? Because there is a message. At ang message nito nagpapakilala. Ang message na ito nagtuturo sa atin. Alam mo na merong darating. No, we do not know the time, the exact date. It may be more, it may be night or noon. But we know He's coming soon. Yan ang alam natin. We know the time. Kapag sinabing time, hindi ba yung eksaktong oras? We know the time. Ibig sabihin yung panahon. Yung araw. Ano yung araw? Na siya ay darating. Kanino? Para sa kanyang nobya. That is a perfect message for the perfect believers. He's coming soon. He's coming soon. It may be more. It may be night or noon. But we know He's coming soon. That is oh, what a perfect word na binigay ng ating Panginoon. It will be a secret catching away of the bride of Jesus Christ. This event will take place just before the coming of the great tribulation. Do you believe that? And right before the Antichrist system takes control over all the whole world, religious and political systems. Hallelujah. Kaya nga, sa mga tunay na nobya, there is no room for the political system in our hearts. Get away from the political system. Hindi dapat ito namamayani. At huwag mong bigyan ng puwang dahil ang kaguluhan na nangyayari sa buong mundo, it is all about the mind of all the politicians. Do you believe that? Sa ilalim yan, kahit ang digmaan, hindi sa pamagitan lamang ng mga sundalo sa sundalo yan. Bago magkaroon ng digmaan, nagkakaroon ng battlefield sa kaisipan ng mga politician. Sino ba yung mga politician ito? Yung mga leaders. Mga leaders. Ng bansa sa bansa. Mga politicians. Kaya ang espiritong ito pumasok hanggang sa church. Kaya nagkakaroon ng war. Nagkakaroon ng battle. Nagkakaroon ng argumento. Nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng disunification. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Why? It is because the so-called believer allows the spirit of politics inside the church. A spirit of politics that's supposed to be in the church. Pero gumapang ito. Salamat because we have the mind of Christ. We thank the Lord because we have the Holy Ghost. Then alam natin ang lahat ng mga estratehiya ng kaaway
inside and outside. Thank you, Lord. Merong pruweba, merong ebidensya. Where is the seal? Yung iba tumitingin lamang sa harapan. Pero kapag you are legit, sealed by the Holy Ghost, makakapa mo, mararamdaman mo ang selyo from to the back. Magmula sa harapan hanggang sa likuran, kapang-kapa mo ito. Dahil kapag sa literal na bagay ang papel, kapag ito sinelyuhan ng dry seal, makakapa mo ang selyo. Saan? Sa harapan hanggang sa likuran, nakakapa mo ito. Amen. Hallelujah. Glory. Hindi naman ibig sabihin, kapag nakapa mo, may selyo sa likuran, kung 7 seals ang nahayag mula sa harapan, ibig sabihin, meron pa rin nakakapa sa likuran, may another 7 seal. Kaya nga tinawag nila itong 14 seal. There is no such kinds of false doctrines in the message. Bakit ko sinabi yan? Search in the message. Bigyan ko kayo ng keyword. Search the 14 seal in the message. Sabi ng message, kung wala kayong maklik, wala kayong makita, that is a false doctrine. Are you with me? I-click mo ngayon sa message, 14 seal. Wala kang makikitang 14 seal. I-click mo sa word, kung may 14 seal, there is the 14 seal. So, madalit salita, that is a false teaching. So, kinakailangan lumayo tayo sa mga doktrinang yan. Sa mga nag-aaral ng mali. But, to tell you now, since you are sealed with the Holy Ghost, you know what is the seals is. At kung ano nilalaman ng selyo. At ito ay binuksan na ng ating Panginoon. At nung buksan ng ating Panginoon, now it's already a message. Ano yung message na yun? That is the shout. Right? At ibibigay ng Diyos ang shout na to before the coming secret catching away. Ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ito para makita natin ultimong lakad, ultimong hakbang, ultimong fellowship nakikita natin. Right? Dahil tinuturuan tayo ng ating Panginoon at naturuan tayo what is the perfect praise. Worship na binigay ng ating Panginoon. Ngayon ay umiyak ka lamang. Napataas lamang ang kamay mo. May napalapit po lamang nag-uudyo sa harapan para bagang sisiraan na nila. Wag natin gagawin yan. It is not me, it is not you na siyang nagkukonvince sa mga bagay. It is the Holy God. Right? Pag lumapit ba, patatayo mo, paupuin mo? At kapag nagtas ba ng kamay, ibababa mo ang kanyang kamay? No way. Hallelujah. Are you with me now? Glory to Jesus. Ang dami nga, mga ganyang mga sa ating panahon ngayon. See? Mga nasasabi na sa pananampalataya, pero makita mo, November 1st na sa sementeryo. Right? Nasaan ang pagdideklara? All things are new. Sabi ng banal na kasulatan, if we are in Christ, now, all the things are new is being now declared. Nadideklara sa bawat buhay natin. Kaya nga dapat na ipapakita. Pwede naman tayo dumalaw sa mga mahal natin sa buhay sa sementeryo, not November 1st. Right? Huwag tayong makipagsabayan sa mga pagano. Their system, their life, our system is different. May pagkakaiba. Kaya nga hindi tayo pwedeng makipagsabayan. Dahil sila man, hindi sila pwedeng sumabay sa atin. Kaya nga kapag nabubuhay tayo sa tama, nagpapahaba ka ng buhok, right? Ikaw ay nagsusuot ng isang mahabang damit, ang tawag sa iyo ay kulto. Ngayon, unawain nila ang kahulugan ng salitang kulto. Yung mga kulto, yung mga nagsasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga hindi sumusunod sa mensahe ng ating Panginoon, yung mga hindi nakakasunod sa salita ng Diyos, yun ang mga tinaguri ang mga kulto. Pero ang demonyo, galit na galit dyan. Why? Because Satan hate the word revelation. He hate the word revelation. Because the very right now is being declared. Nahahayag na sa ating panahon ngayon. Kaya nga ayaw niya makikita nahahayag ka. The reason why, kanyang tinatagurian kang tawaging mga kulto.
See? Kaya mismo si Satanas, hindi niya alam yung definition ng cult. Do you believe that? Oh my. Kaya believers, hindi tayo dapat nakikipagsabayan, sumusunod sa agos ng mga sistema ng mundo. Sistema ng mga tradisyon na ginawa ng tao. Our walk is different to their own walk. Yeah. Amen. Yes. Hallelujah! Kakaiba ang ating lakad. Glory to Jesus. Kaya nga sabi ko nga, ito na naman, buti naalala ko naman, kaya pati awit, iba ang awit natin. Amen. Huwag mo ipapasok sa loob ng church ang awit ni Kenny Rogers. Huwag mo ipapasok ang awit ni Air Supply sa loob ng church. Right? Walang puwang. Okay lang sana. Kung yung mga talagang Air Supply, binago ng Diyos, why not? Amen? Kung ba, merong awit na inawit only you, ipapasok mo na sa loob ng church. My God. Alam ko, may nanggagalaiti na lang sa akin dito pagkat bukas. Mamayang gabi. See? Hate na hate ko yan. Ayaw na ayaw ko. Kapag hinaluan ng kasalan ng mga wordless song, I hate it. Hindi ko gusto. Meron tamang awit para sa mga ikinakasal ng mga mananampalataya. Right? Kahit gano'n pa kaganda ang boses mo, gano'n ka pa gifted, kung perverted naman, meron at meron matitisod. At hindi ma-appreciate ang kaganda ng boses mo. If you will use your gifts to the Lord, you will be a channel of God's blessings. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Kaya hindi nakukuha ito. Ulitin ko muli. Huwag sana matitisod. Ulitin ko muli. Kaya walang puwang dito sa loob ng church ang salitang magluwag-luwag tayo. Right? Magluwag-luwag tayo. No! I hate that words. Right? Pagdating sa mensahe, pagdating sa word, wag mo kong gagamitin ng luwag na luwag at magluwag tayo. Hindi kita aayunan. Ang sinabi ng mensahe, ang sinabi ng salita ng Panginoon, be rooted. Amen. And established. Hindi ka magiging rooted and established kapag luluwag-luwag ka. May kaluwagan ka. Kaya hindi mo pwedeng hikayatin ang tunay na binhi ng Diyos sa kaluwagan. Gusto mo siyang mahikayat? If that is the sin of God, bigyan mo siya ng word test. Bigyan mo siya ng word. Ibigay mo sa kanya mensahe ng ating Panginoon. Yaan ang tunay na panghikayat sa tunay na binhi ng ating Panginoon kapag dumating sa kanya ang binhi, which is the power of the spoken word. The spoken word is the message of the hour that was revealed in our day. At yun ang maghahanda sa atin sa pagdating ng catching away. That is a secret catching away for the believers. Right? Pero, kapag hindi ka pa nagbabago sa kaluwagan mo, darating ang secret catching away, baka maiwan ka dahil sa kaluwagan mo. Ultimong kaisipan mo, nagkaluwag-luwag. Kailangan humigpit tayo. Hallelujah. Hindi pag iminostra ko, dinemonstrate ko, ang salitang walis kapag gumamit ka ng walis ting-ting. Na-enjoy mo ba magwalis kapag maluwag ang tali? No! Kapag maluwag ang tali, maraming nalalaglag. Maraming nahuhulog. Right? Maraming bumibigay. At hindi ka makagawa ng kayusan. Hindi ka makawalis na maayos. Pero kapag ikaw ay nagwalis, at alam mo, mahigpit na mahigpit ang walis mo, may perfect unity ang bawat isa. Magwawalis kang malinis. Nagwawalis kang may kagalakan. Nagwawalis kang may kasiyahan. Habang ikaw ay nagwawalis, dahil malinis, walang nagmumurmur. Walang umaangal. Walang natitisod. Why? Dahil ang pagwawalis ng tama ay ibinibigay mo ang tamang paglilinis. Amen. Ang tamang pagtatrabaho. Dahil kapag ikaw ay nagwalis ng tama, you are the anointed messenger. You are the anointed preacher. You are the anointed man of God. You're doing the perfect will of God. Amen. You've got to know the will before you can do the will. Yes. Amen. Amen. Ano ibig sabihin nun? Kinakailangan maunawaan mo ang kalooban ng Diyos bago ka gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen. Yes. Oh, glory to God.
Still there. Hallelujah. Hallelujah. Hindi na ako sasabi sa atin na konti na lang kasi minsan nalalagpas ako. Kaya hayaan na lamang ninyo. Right? Ang gusto ko sabihin, matatapos din tayo. Yes. Still there. Amen. Can you clap our hands to the Lord? Oh God. Kaya nga, ang layunin ng ating Panginoon, kasama ka sa kanyang sakdal na kalooban. Yes. Amen. At maging sa kanyang mensahe, nakapaloob ka pa rin. Kasama ka. Baka sabihin mo, Pastor, nasaan yung pangalang Arnold? Wala kang makikita. Nasaan yung pangalang Judy? Wala kang makikita. Pero sa Biblia, meron kang makikita ng John. Right? Meron kang makikita nga, sino may pangalan mga biblical name dito? Si Joshua, si IJ, Isaiah, John, right? Right? Si Castiel, right? Elijah, may makikita ka, right? Sino ba? Si Angel, yan. Yan, may makikita ka. See? Pero gusto kong patunayan sa inyo, may makikita kang bride. Yes. At yung bride na yon, isa ka. Amen. Kasama tayo. Right? Thank you, Lord. Yaan ang isang pangalan na idideklara sa bawat isa sa atin. Why? That is a new name. A new name that was declared now. Being declared. Right? At yung nobya ni Kristo. Right? Hindi ko alam kung anong pangalan ng isa't isa sa atin. But there's only one thing I know. You are a bride. Kaya inaawit natin yung I know I am the bride that we're returning for. Dressed in garment white. Ano yung kasunod? And wrinkle-free. I have no earthly love. Right? Hindi na kasi baka tatagal tayo. Baka susundin ko lamang yun. No? Minsan sa mga awit na ito nakakalimutan ko. Iba na tumatanggap. Pero pag-awit, nagre-refresh. Amen. Salamat sa Diyos. Dahil kasama ka sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Do you believe maging sa plano ng ating Panginoon sa kanyang ikatlong pagparito ay kasama ka? Amen. Amen? Kaya meron tayong three comings of Jesus Christ. Yes. Right? Ano yung una? Yung una darating siya to redeem His bride. Yung ikalawa, to get His bride. Yung ikatlo, darating siya muli sa millennium, right? To be His bride pa rin. To redeem His bride, to get His bride, to be His bride in the day of millennium. Now, the first coming. Salisan natin ng konti. Sasagasan ko lang ito, dadaanan ko lang ng konti. Dahil sa pamamaraan tayo ng kaunting pagtuturo, most of the time, nagagamit natin ito sa pangangaral. Jesus Christ comes to earth 3 times. He also comes in 3 sons names, namely, 1, a son of man. That is a prophetic dispensation to Israel. 2, a son of God. The Holy Spirit dispensation to the 7 church ages. And as son of David during the 1,000 years of his millennial reign. The purpose of Christ's first coming was to redeem His bride. Amen. That is what I mentioned to you a while ago. Right? The first coming is to redeem His bride. Yes. The second coming is the catching away, which is the rapture, to get His bride. The third one is to be His bride during millennial reign, 1,000 years. The purpose of Christ's first coming was to redeem His bride by the shedding of His blood at the cross of Calvary. Yan ay pinatunayan ng Revelation chapter 5 verse 9 to 10. Ilagay mo sa verse 9 to 10 ng Revelation 5. And I just want to read it. Revelation 5, 9 to 10. And they sang a new song, saying, Thou art worthy Yes. to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain,
and has redeemed us to God. Amen. Ano yon? Kaganapan, pangyayari na nangyari. Alin? Ang pagtutubos. Amen. Yes. Amen. Sa pamagitan ng alin? Sabi ng Bible sulat, for thou was slain and has redeemed us. Kapag sinabing redeemed, meron ng tinubos. Yes. Amen. R-E-D-E-E-M-E-D. Redeemed. Ibig sabihin, naganap na. Amen. Right? Meron ng tinubos. Yes. Naganap na ang katubusan. Amen. Right? Kaya sabi ng banal na kasulatan, glory to God, and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation, and has made us unto our God kings and priests, Yes. and we shall reign on the earth. That is the purpose of God for His redemption, to redeem His bride. The second coming will be a literal cutting away, or that is we call the rapture of the church. Amen. It is the secret cutting away of Jesus Christ, of Jesus bride, which literally comes out of the seven church ages just before the tribulation period strikes the earth. At ang nobyang ito na tinubos at kukunin sa pag-agaw, ito ay tinipo doon sa Matthew 25, which is the parable of the 10 virgins. There is 5 wise virgins and 5 foolish virgins. Hallelujah! End-time message believers, don't believe that the bride of Christ will go through the tribulation period. The bride will leave this earth before things takes place. The bride is forgiven, justified, Yes. sanctified, Amen. and is baptized with the Holy Ghost. Amen. Jesus Christ already died for her. Amen. And her tribulation has already been paid by Jesus Himself at the cross of Calvary. Amen. Hindi pwedeng hindi tayo makakaranas ng kahirapan. Sa ngayon, sinasabi ko na nga sa inyo, marami na tayong naranasang kahirapan. Right. That is a part of the word tribulation. Yes. Kapag sinabing tribulation, kahirapan. Yes. Sometimes, dumating tayo sa point na kawalan. That is a part of tribulation also. Do you believe that? Yes. Sometimes, tayo ay magkaroon ng kasakitan. That is a part of tribulation also. So, dumadanas tayo ng tribulation. But not in the great tribulation. Yes. Right? Ang great tribulation, ito yung nakakatakot na kahirapan, kahindik-hindik, na hindi pa naranasan ng mundong ito. Pero ang sinabi ng Biblia, ito ay mangyayari. Why? It is because it is already prophesied. Amen. And a prophecy is a message inspired by God. What is that? That is a divine revelation. The Bible says that prophet spoke from God as they were moved by the Holy Spirit. Hallelujah. And what is prophecy? The foretelling or prediction of what is to come. At ang mangungusap dito ay yung mga may kaloob ng panghuhula, especially yung mga propeta ng Diyos na magsasabi, why? Because they are moved, they are inspired by the Holy Ghost to tell the word, to speak the word, to prophesy, right? The first saying, yung paunang pangungusap, paunang salita, that is the word means prophecy, to foretell, right? Yung mga paunang pangungusap, mga paunang salita, right? Hindi nila sasabihin ng mga bagay na ito kung hindi sila in-inspire ng ating Panginoon. Pero kapag sila nangusap na hindi tama at hindi naganap, that is a false prophecy. Right? That is a false prophecy. But, if we are inspired by God, but if the minister, but if the prophet, but if the gifted, if they are inspired by God, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Kinakailangan may sa katuparan. Kinakailangan matupad.
kinakailangan maganap. Why? Because as I mentioned to you a while ago, the word prophecy is a message inspired by God. A divine revelation. The Bible says the prophets spoke from God as they were moved by the Holy Spirit. And also written in the 2 Peter chapter 1 verse 2 or 21. Amen. They're moved, they're led by the Spirit of God. Do you believe that? Hallelujah. At patutunayan yan na aklat ng Mark chapter 16 verse 20. Ipapakita sa atin ng confirming the word with signs following. Ilagay mo nga doon sa Mark chapter 16 verse 20, DC. Glory. At lahat ng dinilinan, lahat ng pinagkalooban, I believe it is not only for the apostles and also for the believers. Right? Bakit ko sinabing also for the believers? Dahil naniniwala ka, sumasampalataya ka pa rin sa word na yan na binigyan ng ating Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon, God's still calling. Hanggang sa pinakahuling binhi, believers pa rin yan. Natatawagin ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi sa verse 20, and they went forth. Sino? Yung mga sumunod. Sino? Yung mga apostol. Sa Tagalog. At nagsialis sila. Hindi ibig sabihin nagsialis, nagsipagtalikod, hindi na sumunod. Yung kanilang pag-alis, dahil sila'y binilinan, isa sila sa mga binilinan ng ating Panginoon, yung Great Commission na binigay ng ating Panginoon. Nung sinabi sila nagsipag-alis, nung pumitas ng ating Panginoon, naghiwa-hiwalay na sila, nagpatuloy sila doon sa order na binigay ng Diyos sa bawat isa sa kanila, na gawin nila ang lahat ng mga bagay nito, at ang pangako ng Diyos ay isa sa kanila, at patutunayan ng Diyos ang mga bagay na kaimay-mala, at mga palatandaan ay magsisipagsunod sa kanila. Why? Because they believe what God says to them. They follow what God's ordered to them. And we do the same thing also in our day. Gagawin din natin ito, susunod din tayo, sabi, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan. May confirmation. Right? Na nagpapakita ng katibayan. May confirmation, nagpapakita ng ebidensya. Sabi niya sa English, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them. Ibig sabihin, ang Diyos ay kumikilos, nagtatrabaho, gumagawa. Kanino? Sa mga sumunod. At ikaw din ngayon, sumusunod tayo. Right? So, the Lord working with us. Hindi lamang sa kanila, also with us. As sinabi naman ng kasulatan, and confirming the word. Pinatutunayan. Ibig sabihin niya na salitang pinatutuhanan, pinatutunayan, confirming the word. Nang alin? With signs following. May mga tanda, palatandaan na sumusunod. Right? Na nagpapakita, na nagpapatotoo. Ano yung mga tanda na ito? First of all is the Holy Ghost is our sign. First of all, the Holy Ghost is our token. The Holy Ghost is our power. The Holy Ghost is our seal. At sinabi ng banal na kasulatan, then, confirming the word with signs following. Right? Mga tanda na sumusunod sa bawat isa sa atin. Glory to God. Still there. Glory to Jesus. Jesus was made sin in order for her to be made righteous. The bride types the wise virgins. Kaya tinabanggit ko sa inyo kanina sa talinghaga ng pitong birhen. Sa Matthew chapter 25, makikita natin ang mga bagay na ito at meron din na-declare ng mga wise virgins at mga foolish virgins. Now, the bride types the wise virgins of Matthew 25 who made it to the wedding supper because they had oil in their lamps. Oil signifies the baptism of the Holy Spirit through the revelation of the Word. That is in a message only one way provided by God.
The church will go through the tribulation. How many believes that? If the message say, the church will go through the tribulation period. At tanong ko rin naman ngayon, ang nobya ni Kristo ba ay makakaranas ng paghihirap or tribulation? Yes. But not great tribulation. That is great. But I'm talking about the bride. The bride won't. No. It hasn't got a sin against it at all. It's been bleached out. And there's not even smell of it. There's nothing left. They're perfect before God. So wants any tribulation to purify them, but the others do. The church does go through the tribulation, but not the bride. Ang church, mga denominational church, mga maiiwan, tipo ng mga foolish virgins, right, ay makakaranas ng dakilang kapigatian o matinding kapigatian o tinatawag natin great tribulation. But the message says, not the bride. Why? Before the great tribulation comes, the bride is already raptured. Right? Kinuha na ng ating Panginoon. Doon sa word na ating paksa, na sinasabi natin, a secret, catching away. Kinuha na ng ating Panginoon. Dahil natapos na ang una nilang paghihirap, at hindi na dadalhin ng ating Panginoon ang kanyang nobya sa dakilang kapigatian o matinding kapigatian na yun. Right? Hindi na makakaranas. Right? Ultimo, yung huling patak ng kanilang mga luha ay papahira na ng ating Panginoon. Dahil hindi na sila luluha pa kailanman. Ngayon, sa gusto natin may pagluha. Baka sabihin natin, baka hindi na tayo dapat na umiiyak. Sa gusto natin, umiiyak pa rin tayo. Kahit na nasumpungan natin ang isang pagpapala na nagmula sa Diyos, pwede ka pa rin lumuha ng may kagalakan. Dahil hindi lahat ng luha na tumutulo sa iyong mga mata ay luha ng kalungkutan. Luha ng mga problema. Luha ng kahirapan. Meron ding luha ng kasiyahan. Luha ng kagalakan na nag-i-express sa bawat buhay natin. Hindi ba kapag natutuwa tayo, naluluha din tayo? Right? Ang tanong ko, bahagi ba yan sa mga emosyon sa ating buhay? Yes, it's a part. Dahil ang tunay na mananampalataya na hindi na nakakadama ng emosyon ay patay na sa harapan ng Diyos. Right? At meron pa rin tayong pakiramdam. Meron pa rin tayong sensation na nangyayari. Pero depende sa sensation na yung pinaiiral. Right? Pwede naman tayong maghayag na sensasyon sa ilalim ng presensya ng Diyos. Yung bang pagtaas ng kamay at pagpuri at sabihin, praise the Lord, is that a part of sensation or not? It's a part. Bahagi yun. Kasi hanggang ikaw ay may pandama, hanggang ikaw ay may emosyon, nag-express ka pa rin ng isang sensasyon, right? Na ikaw ay buhay, handa ka magpuri sa Diyos. Umawit, it's a part of sensation. Preaching, it's a part of sensation. Teaching is a part of sensation. Right? Meron tayong pakiramdam. Sige, dalhin mo ang isang patay sa likuran ng pulpito. Mangangarap pa ba yan? Hindi na, dahil patay na yan. Wala nang emosyon yan. Right? Kaya lahat ng mga bagay nito, dinadala tayo ng ating Panginoon sa isang paglago at pagtaas ng antras. Right? Masama ba na habang ikaw ay tumataas ng kapahayagan, umiiyak ka, nagpupuri ka sa Diyos? Ang mahirap, nag-claim ka na mataas na ang nalalaman mo sa mensahe, pero hindi ka na marunong umiyak. Hindi ka na marunong lumuhod. Right? Mga iba nga, nire-reject na, pati mga overnight prayer. Ayaw na nila yun.
Pero kailangan natin yan. Yes. Amen. Kailangan natin yan. Sige, gusto kong tanungin ngayon. Total, ito rin naman ay open. Mamayang gabi yan, papasok na yan sa YouTube. Kahit saan, makakarating na. Hindi na kailangan tayo magpasikatan dito, magpatingin na ng mga tuhod. Ikaw mismo, kilalanin mo sarili mo. Tignan mo sa kwarto mo, sa silid mo. Tignan mo ang iyong tuhod. Kapag yan ay makinis at walang tanda ng pagluhod, there's something wrong. Ano yung wrong doon? Hindi ka marunong lumuhod. Manalangin sa Panginoon. Pero kapag may nakikita kang maitim dito sa iyong mga tuhod, huwag kang malungkot. Mga iba kasi, nalulungkot sila pag may nakikita itim kung ano yung pinapahid. Right? Ano yung pinapahid? Nandyan na yung pangpaputi, lahat-lahat pangpaputi. Sabi nila, hindi naman kami gumagamit. Tignan mo, kapag nakabisita ka sa mga ibang mga believers, meron naman sila mga soap na pampaputi. Wala namang masama doon eh. There's nothing wrong with that. Huwag ka lang magbukang Jezebel. Right? Lagyan mo ng kulay ang iyong eyebrow, lagyan mo ng kulay ang tawag dito, yung kilay, lagyan mo ng kulay ang iyong labi, lagyan mo ng kulay ang iyong pisngi. That is wrong. Sa Biblia at sa mensahe, ang sabi niya doon, yaan ay mga pinapakain sa aso. And that is wrong. That is not good. Right? Mapunta ka sa mga churches, marami pa rin mga asawa ng pastor. Hanggang ngayon, may mga cutex. Sabi nila, kasi ano naman ito yung walang kulay. Cutex pa rin yan. Right? Kaya yung mga iba, kung talaga hindi si guilty, right? Huwag kang magtago yung mga iba nga, pag may pastor, itinatago yung mga paa. Itinatago, binubulsa yung mga kamay. Kung totoo ang ginagawa mo, huwag kang magtatago. Huwag kang maging guilty sa mga bagay na yun. But to tell you now, walang mga mananampalataya na tunay na believer na nag-kiotek sa kanilang mga kuko, sa kamay at sa paa, at walang naglalagay ng mga porseras sa mga paa. Right? Yes. Yung mga ibang sabi nila, nagkwintas, pero hindi na kwintas eh. Paramihan, pagandahan na ng mga kwintas. Yung mga pati sing-sing ngayon talaga pang pinangangalandakan, mga malaking sing-sing sa kanilang mga daliri, ipinapakita. What is your motive and objective? See? Ang sabi ko, na-mention ko kanina, kinakailangan may mga binabago una pa lamang. Bago baguhin ang corruptible body, kinakailangan dito pa lamang sa ating pamumuhay may binabago ng Diyos. Amen. Lord, amen. Right? Ultimo nga yung politika na yun, dati. Sa panahon namin, matitindi yan. Talagang pinapangaral yan. Right? Sensitive sila dyan. Ngayon, ultimo yung mga sensitive na sa politika, ngayon siya nang namumuno-muno. Kapag dumating ang mensahe ng pagtutuwid, huwag mong labanan. Tanggapin mo. Yung mga iba nasasaktan. Nasasaktan na sila, nagkikipag-argument pa pagdating sa Facebook. Right? I-justify pa. Tanggapin natin, if this is a word of correction, if this is a message of correction, magpa-correct tayo. Right? Amen. Tumayo tayo. Manghawakan tayo. Ngayon, nasa sa'yo yan. Pagpatuloy mo. Pero, gusto ko sabihin, merong isang secret catching away Yes. na darating. God will call the qualifies. Right. God will get the qualifies. Right? At ang kukunin ng ating Panginoon yung kwalipikado. At dati siya si Samuel, sikretong pagkakataon. Gusto niyang may surprise ang kanyang nobya. Na kahit hindi niya alam ang oras, ang exact time, pero naghahanda ang nobya. Ang nobya, kahit nasasaktan sa pagtutuwid, nabubuhay siya. Ipagpapatuloy niya yan. At sasabihin niya, ulit mo din tagapastulad kasi sa bagay. Inturo domingo, awan mo din tanadag di dayon. At kapag ganyan ang ugali mo, may tutuloy kang isang wandering stars. Ayaw na magpatuwid. Right? Naghahanap na kung saan church siya nakakarating. Right?
Walang church na pwede magpe-perfect kadinuman. It's only the Holy Ghost. And God has a message. That is a part of the shout. Upang tayo ay pakabanalin. Upang tayo ay paghandain. Upang tayo ay bigyan ng rapturing faith. Para tayo ay kunin sa pag-agaw ng ating Panginoon. Hallelujah. The church will go through the tribulation, but I'm talking about the bride. The bride won't. No, it isn't got a sin against it all. It's done, been bleached out. And there's not even smell of it. There's nothing left. Kahit na ultimo kapuranggit ng kasalanan, iniwanan na natin ang lahat ng mga bagay na ito. Maaring magkamali tayo. But not sin, because sin is unbelief. Unbelief what? Unbelief to the word. Amen. Hallelujah. God is fixing to rain out the sixth seal upon the earth, break the seal, and turn loose the wrath of God upon the earth. But before He does that, the church will begun. The bride will begun. The church won't. She'll go through the tribulation, but the bride will begun. His little wife won't go through that. All ministers believe that the church goes through the tribulation period for purification. I can see it. The blood of Jesus Christ is our purification. Nothing. I believe that the church, the denominational church, and the living virgin does go the tribulation, but not the bride. There's difference between the church and the bride. The bride goes in the rapture. What shall we do with Jesus? I said, I believe the church will, but not the bride. The church will go through the tribulation, yes sir, but the bride is free from it. She will go in the rapture. In a moment, in a twinkling of an eye, she'll be caught up together, or shall be caught up to meet her Lord in the air for the wedding supper. She has nothing to go through any tribulation about. Her Lord has paid her price. We're so thankful for that. So question and answer. The church, the lukewarm, the anything outside of the elected bride will go through the tribulation period. They will not rise in the first resurrection. The rest of the dead live not for 1,000 years. Just foreordained, predestinated, elected bride, God's own election. Who is it? I don't know. I can tell you who it is, but I know it's going to be there because the Lord said they would. They are the ones that will go up from the tribulation, but the rest of them will go through the tribulation. Go down, and everything will be killed before the millennium. Then the righteous shall come out in the millennium and live 1,000 years. Bahagi lamang yun sa mga tinitipo natin na kukunin ng ating Panginoon, which is the wise virgin. Question and answer pa rin. So COD 640223E. Now the church, the nominal believers like Lot, he's going through the tribulation and be saved. As if it was by fire. Noah went through the tribulation period, carried about it, came out with Ham, who polluted the earth again. See, Lot came out, his own daughter slept with him, and had children by his own daughters. See, but Abraham brought forth the royal seed, brought forth the seed of the promise. Enoch went to glory in the rapture, just took a walk and went home. He never went through the tribulation period. You see, there you are. And the times can fade. See, it does not predict that the bride, now the church will go through the tribulation period. Now the last, before I close. Hallelujah. As I mentioned to you a while ago, doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi niya rito, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God. And that is what written in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. The shout refers to an end time message. The reason why we have the message of the hour.
na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. To prepare at ihanda ang nobya ng ating Panginoon. Dahil may sasakatuparan ang lahat ng mga propesiya na naipangaral, na naihula sa banal na kasulatan. At lahat ng mga bagay na ito, na ito'y galing sa Panginoon at ito ay maisa sa katuparan. Mangyayari at mangyayari, gaya sinabi ko sa inyo kanina, a prophecy means the foretelling or prediction of what is to come. That is the word prophecy means. Something that is declared by a prophet, especially a divinely inspired prediction, instruction, a divinely inspired utterance, or revelation. That came from God. Lahat ay manggagaling sa ating Panginoon. At kung lahat ay manggagaling sa ating Panginoon, it must be done. Lahat may sasakatuparan, lahat matutupad, lahat masusunod. At gagamit ang ating Panginoon ng kanyang bibig para ipangusap at sabihin ang lahat ng mga propesiya at mga hulang ito na galing sa Diyos. At hindi magkakamali ang ating Panginoon dahil hindi rin siya magkakamali na sinaganda ng kanyang nobya upang sila ay sumampalataya ng kanyang shout, which is the message of the hour. At lahat ng ito, gaya sinabi ko sa kanya, masterly fit. Tahasang ito'y magiging lapat sa bawat isa sa atin if God predestinated a genuine believer. There is a genuine word, the unadulterated word, for the genuine believers, for them to believe. For them to walk, for them to live. At lahat ng ito ay kanilang ipamumuhay. Ilalakad nila ito. Ipapamuhay nila ito. Dahil ang mensahe ito ay para sa kanila. At maging ang salita na secret catching away is just for the bride alone. Para sa kanyang pinangakuan. At inihahanda niya ang kanyang nobya. At kukunin niya ang kanyang nobya na sila'y handang-handa at meron silang stand, meron silang katayuan, meron silang rapturing faith. Hindi mapag-alilangan. Kung natin Ilocano, haan nga man nagdwa-dwa. Hindi nagbabakasakali. We use that word haphazard. Pagbabakasakali. Dahil ang purpose, ang layunin, ang programa ng Diyos, ang kanyang kalooban, it is not in a haphazard way. Hindi sa pamamaraan ng pagbabakasakali. Very certain ng ating Panginoon. Tiyak na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. The reason why the shout refers to an end-time message that will prepare the elect, the bride of Christ. For the coming bridegroom, come out from among them denominations. Yung mga pumasok sa mensahe, na taglay pa rin nila ang denominational system, layuan nyo sila. Right? Kung hindi sila makikinig sa inyo, kung hindi sila susunod, kung ipairal nila kanilang sistema, nasa kanila na yan. Right? Pero kung nakinig sila sa atin, that's great. Sama-sama tayong magpuri. Sama-sama tayong maglingkod sa Diyos. Dahil isang araw, may babagunin ng ating Panginoon. Sino? Ang mga namatay kay Kristo. At sinabi ng kanyang salita, at tayo na nabubuhay, na nagsasama-sama naglilingkod sa Panginoon, ay katatagpuin natin ang ating Panginoon. Saan? Sa alapaa o sa langit. That is His promise. Kailan magaganap? That is a secret catching away. For the bride of Christ. And the dead in Christ. Right? Sino yung mga yun? Yung mga nangaunang nanampalataya, na mga believers na namatay, na nakasumpong ng kamatayan. Pero salamat sa atin kung darating siya na hindi tayo nakasumpong ng paghiga sa ataon. Paglagay sa libingan. Right? Kundi napakaganda na mismo mararanasan natin ang baguhin tayo in a twinkling of an eye. From corruptible to incorruptible. From mortality to immortality. So praise the name of the Lord Jesus Christ. Can we clap our hands for the Lord? Hallelujah. Konting-konti na lang, huwag kayong mag-alala. Glory. The shout refers to an end-time message that will prepare the elect, the bride of Christ, for the coming bridegroom. Come out from among them. Denomination. My people, and be not partakers of her whore and harlots, sins, and that ye receive not her plagues.
is the shout of the seventh angel, the cry of this last age. The bride is now being separated from all man-made creeds and dogmas. For Christ wants her virgin to the Word. Not a whore or a prostitute. No, Christ will not marry a denominational pervert. He will come for a word bride, those who stayed pure with the teaching of the Bible. The voice here is the voice of the seventh angel, as spoken of in Revelation 10:7. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. This seventh angel is none other than the seventh messenger to the seventh church age of Laodicea, which is William Marion Branham. We're not ashamed. I'm not ashamed to tell this. He was the one commissioned by God to reveal all the mystery hidden in the seven seals. The third symbol, the trump of God, signifies two things. One, calling to feast, or two, preparation for battle. Once you receive the revelation of this end-time message, you enter into both dimensions of feastings and wearing. One, when you have been converted and been born again by the message, you have become a raptured bound creature, bound to go in the wedding feast, in the marriage supper of the Lamb of God in heaven. Once your rapture times takes place, two, you have been enlisted into God's spiritual army, and you have become Christian soldier summoned to fight a spiritual battle against spiritual wickedness in high places. Religious denominations will begin to hate you, just like how those Pharisees and Sadducees hated Jesus and his message in his day. This denominational organization will also persecute the true bride of Christ today and will destroy her influence. They will call you a bad name such as holy rollers. That is what I read last Sunday. Not just holy rollers, but cult, heretic, right? Masakit kapag nakita kanila na sumusunod, gumagawa, sinasakatuparan ng salita ng Panginoon. At pagkatapos ikaw pang tatawagin kulto. Ikaw na nagtuturo ng tamang paghahayag ng serpent seed. Sa ngayon, tatawagin ka pa nila, ikaw ang serpent seed. Hindi nila alam ang kahulugan ng salitang serpent seed. Kung tatawagin kang serpent seed, di dapat sana bilang binhi. Right? Ng serpente. Dapat sana hindi na tayo sumusunod ng katwiran ng ating Panginoon. Lahat sana, dahil binhi ng serpente, lahat ng bunga na nagbula sa binhi ng serpente, yun ang kanilang ipamumuhay. Do you believe that? Hindi nila maunawa what is the word and the message, serpent seed. Pero hindi nila nakita. It is because this is a revelation. The reason why I mentioned it to you a while ago. Satan hates the word revelation. Ayaw niya marinig ito. Ayaw niya makita ito. Kaya hindi niya nakikita ang kapahayagan ng paghahayag na salitang serpent seed. Right? Ayaw niya yan. Kaya nga, hate na hate niya yung word na revelation. Kaya nga, ang mundo, ganyan din sila sa iyo, sa atin. Hate na hate sila sa atin. Kaya parang bagang inggit na inggit sila sa haba ng buhok ninyo. Yes. Inggit na inggit sila sa haba ng inyong mga kasuotan. Yung mga iba nga ngayon mga so-called believers na ngayon, ang kanilang mga kasuotan gandito na Totoo yun. Meron pa nga akong nakita. Hindi ko nasabihin na pangalan, ha? Asawa ng pastor, ay pag yun ko nagpakain ng aso, kami nag-uusap. Kinuha niya pagkain, kita na yung puwit. Hindi maganda. Yes. Hindi tama. Ang pamumuhay natin sa huling kapanahunan ito, lalo tayong lumalalim. Hindi tayo lumuluwag. Marami pa nga ng mga sisters nasa loob ng church. Ang kanilang kasuotan mahaba nga, pero sleeveless. Nagpuri sa Panginoon, tinas niya. Kitang-kitang kilikili. That's wrong. Yes. That's wrong. Kaya huwag kayong mapapagod. Huwag kayong magsasawa na mabuhay ng may kabanalan. Amen. Kapatid, ang paghaba ng inyong buhok ay kalwalatian sa harapan ng Diyos. Yes. Amen. Huwag tayong gumaya sa mundo. Huwag tayong mabuhay bilang isang moderno.
There is no modern believer. There is no modern holiness. The scripture says Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Hindi magbabago yan. Hindi magbabago yan. Ngayon, kung may magluluwag na mga manggagawa, that's up to them. But this message, the message of the secret catching away is for the bride and to those who dead in Christ. Para sa kanila, ang secret catching away. See? Pag may mga dalaga dito, pag kayo'y kinasal, huwag kayong mamimili ng mga damit. Right? Nalitaw ang half-breast. Hindi tama. Hindi maganda. Huwag kayong pipili sa mga modern na kasuotan ngayon. Right? Nang kasuotan, talagang wala na sleeveless. Talaga. Wala na. Grabe. Kaya kapag yung ko pinaluhod, hindi maganda. Hindi maganda. Dapat sana talagang takip na takip. At being your pastor in this church, at kapag kayo mga mananampalataya, huwag din yung kakalimutan na sumangguni sa inyong mga elders, pastor, sa church. Huwag kayong gagawa ng programa. Kasi pagdating ng panahon at pagkakataon, kapag kinasal, at hindi kayo sumangguni at meron kayo sariling programa, mag-walk out ako. To tell you frankly, right? Hindi ko kayo atenan. To tell you frankly, at least, mas magandang napapauna na natin ito. Pero kinakailangan, bilang mga mananampalataya, inilalagay natin ito sa tamang programa. Gagawa tayo ng isang sagradong gawain para sa Panginoon. Kaya tayo nagtutulungan, nagsasamahan, inaayos natin. Kapag nagpaawit ang sinuman ng mga worldly songs inside the church, mag-walk out ako. Ayaw na ayaw ko yan. Kinakailangan meron tayong tamang kasunduan. Because we're talking about the message of the hour. This is for the bride and the believers alone. And the Lord will come, which is a secret catching away. Para kanino? Sa mga believers. Sa mga sumusunod. Sa mga sumasampalataya. Yung hindi nagko-compromise ng kanyang pananampalataya. Right? Hanggang dito na lamang ako. Medyo magkaba pa sa sasabihin ko. But it's time for me to cut now. I feel the anointing and the Holy Spirit of God's moving to every individual believers. Believers, you are a follower of the genuine word. The unadulterated word. We have the message of the hour that was revealed in our day. Meron tayong mensahe. That is our perfect pattern that we need to follow. We need to believe. Once again, stay with the word. Stay with the message of the hour. Malaya na tayo. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Huwag na tayong pakukulong sa sistema ng kasalanan. Huwag na tayong pakukulong sa sistema ng organisasyon. Magpakulong tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Doon ay tuturuan tayo ng Diyos. Tuturuan tayo mabuhay na may kabanalan. Tuturuan tayo lumakad. Dahil minsan isang pagkakataon, darating siya, God will surprise you in a way of secret catching away. Pero masusumpungan niya ang kanyang nobya na sumusunod, lumalakad ng isang malayang mananampalataya. Let's all stand. I just want to call the three sisters na siyang umawit kanina sa kanilang inawit. Hallelujah. Believers, you are a free believers. God has a message. God has a perfect word. God has a perfect message for the perfect bride. Pinalayan na tayo. Huwag na tayong babalik sa kulungan, sa pamamaraan ng mundo ito. Stay with God's word. Go ahead.
Hallelujah. Amen. I'm free from the fear of tomorrow. Yes. I'm free from the guilt of my past. Oh, I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Hallelujah. Yes. Amen. I'm free from the guilt that I carry. Oh, God. From the dawn Hallelujah. until light, I'm set free. Thank you, Jesus. For when I met Jesus, He made me complete. Yes. Amen. He forgot the foolish child I used to be. Oh, yes. I'm free from the fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. Oh, I've traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Praise God. Oh, I'm free from the fear of tomorrow. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. I'm free from the guilt of my past. Oh, I've traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. I'm free, praise the Lord, free at last. To God be all the glory. Everybody. I'll get one Brother John to lead us in prayer. Hallelujah. Para kayo. Manida ako lata ako Diyos, itinagabatan ni. Yes, Lord. Una ako Diyos nga kas kunang isaw mo niya. Thank you, Lord. Inayaman anak mo kat kuno ako Diyos nga nawaya. Amen. Saan mi kaya't ako Diyos nga agsubli kami iti panakabalot ti basol. Yes. Amen. Kadawdawatan mi ti Espiritu Santo. Oh, God. Ang kanina diti tumugamay sa. Amen. Saan mi nasusublian dagiti tinagapan mi. Yes. Basol mi nga ako Diyos magna kami iti kinasantong ako. Amen. Bakit mi kadi ako Diyos na puno unay nga ti sa umapo iso ti mangitagay kada kami. Amen. Rapture kada kami, mangited kada kami iti pamati tang maitayag kami iti dayta Yes. nga oras mo na daw nga panangayag mo kada kami. Amen. Puno ako Diyos nga saan kami nga agyan dito nga rabaw ti daga nga puran no dito apan kami iti ayan mo ako Diyos Yes. nga inkarim kada kami nga papanami. Praise your holy name. Sika nga ro ako Diyos ti pagikamangan mi ti tumungga may sa ako Diyos nga Thank you, Lord dali Jesus. nga kas temporary ako Praise Diyos God. nga panawan mi dito nga balay apo iti pagkararagan sika kadi ako Diyos Thank you, Lord. mga makikadwa kada kami ital na ako Diyos kanayat mo kadi ako Diyos ti makikadwa iti tumungga may sa tano kas agawid kami Thank ti you, Jesus. balbalay mi ako Diyos balon mi ako Oh, isa yes. sa ako Diyos ibigyan na sa umapo nga isubi mangidalan kan mangiturong kada kami tinasayat nga agdang mi ako napuno na ako Diyos nga dumakdatos ti panahon
kasapulan mi Apo Dios iti panangidalan mo kada kami ken panangbantay mo iti mong gamay sa O kada God. kami. Kadawatan mi nga rod Apo lata iti panangtarabay mo iti mong gamay Lord sir. Jesus. Samno ada kadi Apo Dios nga iti oras manen iti panaginan na Apo Dios panangidayo kinagan mo maurunong kami man iti Yes. sa iti balay mo mangidayo din ka. Ket malidayo ka Apo Dios kinagan ni Jesus nga po mi kaman mi amin dagito. Amen. Once again, let us clap our hands. Let us give a little validation.